Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo sama-sama magpurit magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo kanyang muling tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan. Itaas natin ang ating mga intensyon at mga panalangin, at upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhuri sa Diyos sa taasan, kaloob sa lupa, payapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin, dinanglangin, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang Panginoon Jesucristo, kasama na Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mananalig sa iyo. Tunghayan mo ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol.
Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng wala silang masabi laban sa kanila, kaya't pinalabas muna sa Sinedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig, at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay. Ang gawa ng Diyos na Panginoon ko, pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan, ako'y papasok, at itong Panginooy papupurihan. Ito'y yaong pintong pasukan ng poon, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako at ipinagpatagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus
na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. 3 pangyayari po ng pagkapakita ni Jesus na siya ay muling nabuhay ang ating napakinggan sa ating binasang Ebanghelyo. Una, kay Maria Magdalena. Pangalawa, sa 2 alagad patungong Emmaus. At pangatlo, sa kanyang mga alagad na nagkakatipon samantalang sila ay kumakain. At sa mga 3 pangyayaring ito, kapansin-pansin po ang mga binabalitaan ng mga nakarinig, nakakita mismo kay Jesus ay hindi kaagad naniwala. Katulad ng mga alagad na binalitaan ni Maria Magdalena, katulad din ng mga alagad na binalitaan din ng 2 alagad sa Emmaus, at ang mga nakarinig pa at nakakita kay Jesus na hindi pinaniwalaan ng mga alagad. Pero magkaganon pa man, si Jesus ay hindi nawalan ng pag-asa na itong mga ayaw maniwala agad sa Kanya ay merong gagawin para sa Kanya. Kaya nga po sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, sa kabila ng hindi agad nila paniniwala, sa kabila ng kanilang kahinaan, nadun pa rin ang tagubilin ni Jesus. Naroon pa rin ang Kaniyang ibinigay na misyon sa Kaniyang mga alagad. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral niyo sa lahat ang mabuting balita. Ito rin ang ibinibigay po sa ating misyon. Ito rin ang ibinibigay sa atin na hamon na Jesus. Sa kabila din ng ating mga kahinaan, sa kabila din ng kumisan, meron din tayong mga kapintasan sa pagsunod sa ating Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay nagtitiwala pa rin sa atin na bilang binyagan, may magagawa pa rin tayo para dalhin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ano ang mabuting balita? Ang balita ng katotohanan na mayroong Diyos na nagmamahal. Na ang Diyos na ito na nagmamahal sa atin ay ibinigay ang Kanyang buhay kahit sa kamatayan. Pero muling nabuhay para bigyan tayo ng pag-asa na sa kamatayan ay merong muling pagkabuhay. Kahit na may krus, may tagumpay ng pagkabuhay. Kaya nga po, bilang binyagan, ito ang ating ding gawain. Ito ang ating misyon. Hindi lamang tayo tagapakinig, hindi lamang tayo tagapanood, katulad ng ating ipinagdiwang ditong nakaraang Paschal Triduo na tayo nakiisa sa mga pagdiriwang, pero hindi dapat doon tumitigil lamang tayo. Kung hindi tinutugon natin ang misyon na binabanggit na Jesus sa ating binasang Ebanghelyo, humayo kayo, ipangaral ang mabuting balita. Ang isang binyagan,
hindi pwedeng walang ginagawa. Hindi pwedeng basta't bininyagan na lamang siya. Kaya nga po itong panawagan ng Santo Papa Francisco sa simbahang sinodal, tayo ay nakikiisa sa Diyos, kay Jesus, sa ating kapwa, binyagan, pero hindi ibig sabihin wala tayong gagawin. Dapat tayo nakikisangkot sa buhay ng simbahan. At sa ating paikisangkot sa buhay ng simbahan, dapat handa tayong magbisyon. Dapat handa tayong dalhin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay. Sa mga tuwid, 3 bagay ang hinihingi sa atin. Ang communion o kaisahan, ang participation o paikisangkot, at ang misyon. Upang tayo, katulad ng binabanggit ni Jesus sa ating binasang Ebanghelyo, ay makatugon sa kanyang panawagan na humayo, dalhin ang mabuting balita, ang biyaya ng muling pagkabuhay sa ating kapwa-tao. Uulitin po natin, hindi lamang basta tayo nanunood, hindi lang basta tayo nakikinig, hindi lang basta tayo nakikisa sa mga pagdiriwang. Dapat gumagawa tayo, nagmimisyon tayo, tumutugon tayo para dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay upang makibahagi sa ating buhay, lunasan ang ating pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkus ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagginhawain sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maranasan ang mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pinagpupuri sa iyong dugo
at katawan. Ang lahat po ay magsitayo. Malangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkalobong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng luwalhati ang langit at pausana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosana, sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, dapat kang purihin ang talang kinapal, sabagat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang samong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, mayandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakalbalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-usi pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ko ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasalamat, ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nagalay ng kanyang buhay, upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo.
Loobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay puspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana. Kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni San Fernando, kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Amang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Mel Rey, ng talang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, pagpinot pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling sa masamang magtatamasa ng iyong kalingningang walang maliw, sabagat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Naglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pilinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Ngayon at magpakailanman,
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, aawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ang malaming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan, na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman, pagkaloob mong kami malawalahating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ngayon po ay inaanyayahan sa unahan ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, maglalakbay o kukuha ng anumang pagsusulit para sa panalangin at pagbabasbas. Gayon din po ang mga magpapabasbas ng religious articles. Amanay pagmahal sa ilago mo lang lahat ng mabuting bagay hinihiling namin. Basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan at sa iba't iba nilang pangailangan at pagdiriwang. Pagkalooban sila mas mahabat makahulugang buhay, mabuting kalusugan ng payapang kalooban, maliwanag na isipan ng mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggaway at hadikain upang iti matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalangangkan at mga mahal sa buhay, higit sa lahat. Patagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pagkalabin sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos sa magkapalang mga sangkapan sa panalangin upang ito'y maging gabay sa pagtak sa kabanalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagsipagdiwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Ang lahat po ay magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, alleluia. alleluia.